Magsisimula ang kwento ko sa pagpunta namin sa kabilang barangay. Kasama ko noon yung nanay at tatay ko at tuwang-tuwa po kami noon. Nung mag-asawa po yung nanay at tatay ko, nasa 40 na po pareho ang kanilang mga edad. Nakahabol naman po sila sa pagkakaroon nga nila ng anak na walang iba kundi ako. Pero hanggang doon na lang po yun. Nakailang subok silang makahabol pa ng isa. Pero hindi na nga nangyari pa. Nawala na po yung nanay ko ng kakayahang magbuntis dahil na nga po rin sa kanyang edad. Dito na papasok ang dahilan kung bakit pupunta kami sa kabilang barangay sa pagsisimula ng kwento ko. Kukunin namin doon ang isang sanggol na pinapaampon nga ng isang babaeng naghahasa. Hindi nga nag-alinlangan yung mga magulang ko noon na tanggapin yung bata at ampunin. Kaya pinuntahan nga namin agad. Mga lagpas 50 na rin si nanay at tatay noon ng panahon na ito. At ako naman ay binatilyo na rin. Nga pala, nangyari ito dekada 90 sa probinsya ng Aklan. Balik po tayo sa kwento. Ito pong pag-aampon na ito ay usapan lang po. Walang kung anong legal na pipirmahan at wala rin pong kahit anong bayad. Hindi lang kaya ng ina na alagaan ang kanyang anak at sa katunayan po, balak sana nito na ipalaglag yon. Pero yung nanay ko yung kumumbinsi sa kanya na wag niyang gagawin yon at magkakasala lang siya. Doon na po nakapag-isip-isip ang babae at tiniis niya ng 9 na buwan ng pagdadalang tao at bilang kapalit. Nakiusap ito kay nanay na saluhin na lang ang kanyang anak at bigyan ng maayos na buhay. Bagay na tinanggap naman po ng nanay ko. Hindi naman po kami mayaman. Pero kahit papaano, nakakaraos naman po kami. At gusto ko rin po talaga ng kapatid noon. Tulad ng usapan, kinuha na nga po namin yung bata. Yung napagkasunduan po namin noon ay hindi naman ipagkakait sa bata at sa ina niya ang pagkakataong makasama nila ang isa't isa. Kung sakali rin na gustong kunin o bawiin ng nanay ang kanyang anak, ay wala naman ding problema. Maayos po talaga lahat ng usapan noon. Inuwi na nga po namin yung bata at masaya po kaming lahat noon. May bago kaming miyembro sa pamilya. Sa aming tatlo, ako na po siguro yung pinakamasaya. Dahil talagang gusto ko ng kapatid. Nung kinuha namin yung baby, mga 1 buwan na rin po ito. Nung mga ilang buwan na ito sa amin, madalas namin siyang nilalabas kapag naglalakad-lakad kami tuwing Sabado o Linggo. Madalas ako yung kumakarga sa kanya noon. At mabilis nga pong lumaki yung bata sa puder namin. Mga 3 taong gulang na po yata yung kapatid ko na ito nung merong nangyari na hindi inaasahan. Tawagin po pala natin yung kapatid ko sa pangalang Mike. Lalaki po ito. Sa ganong edad niya, nagsimula po siyang magkasakit noon. Lagi siyang sinasakitan ng kanyang tiyan na hindi namin alam kung bakit. Pina-check up na po siya sa doktor. Nakailang balik na rin sila nanay at meron na ring mga gamot na nireseta. Pero mawawala lang saglit tapos tuwing gabi, babalik na naman. Malusog po na bata si Mike. Medyo malaman. At katunayan ay nitong ganitong edad lang siya nagkakasakit. May mga oras po na namimilipit pa po yung bata dahil po sa sakit. Isang gabi, nagising yung nanay at tatay ko dahil may tinuturo si Mike sa may bintana. Takot na takot ito noon na parang meron talaga siyang nakita. Nung tignan naman nila tatay ay wala namang kung ano doon. Ang nakapagtataka po talaga noon, tuwing gabi lang sumasakit yung tiyan ng kapatid ko. At pagsapit naman ng umaga, nawawala naman din na parang walang nangyari. Pero syempre hindi ibig sabihin nun ay hindi siya nahihirapan. Katunayan hindi nga ito nakakatulog. Pati na rin po yung mga magulang ko. Dahil magkasama sila sa kwarto. Sabi ng tatay ko noon, nung nag-aagahan kami ng sabay-sabay, patignan na siguro natin sa albularyo itong si Mike.
Nag-aalala na ako sa pagsakit ng kanyang tiyan eh. At bakit tuwing gabi lang? Wala na rin namang epekto ang mga niresetang gamot. Sabi po noon ng tatay ko kay nanay. Medyo nag-alangan yung nanay ko noon dahil hindi talaga siya naniniwala sa mga albularyo. Pero ang sabi niya, sige, subukan natin pero bukas na. At kung wala ring epekto, magpa-laboratorio na siguro tayo para matignan talaga lahat sa katawan ni Mike. Sagot naman ng nanay ko noon. So yun na nga po. Balak na naming dalhin sa albularyo. Nga pala, araw po ng Biyernes ang usapang ito. Kaya nga gusto ng nanay ko na kinabukasan na lang para sumakto sa araw ng Sabado, kung saan walang trabaho yung tatay ko at wala rin akong pasok. Nung hapon na at nakauwi na ako galing eskwela, nakipaglaro pa ako noon kay Mike at maayos naman ang kanyang lagay. Hindi mo makikitaan na merong kung anong sakit na iniinda. Tinanong ko pa nga po yung bata kung okay lang ba siya. At tumangulang din po ito at ngumiti sa akin. Nung medyo dumidilim na, ay iniwan ko muna sa sala namin si Mike dahil naligo lang ako sandali. Habang yung nanay ko naman ay nagluluto na sa kusina para sa hapunan. Paglabas ko po ng banyo, napatakbo po ako agad noon. Nung puntahan ko nga po ito, naabutan ko po itong nanginginig talaga sa takot at iyak ng iyak. Tinuturo niya ulit yung bintana at sabi niya, meron daw mumo. Malinaw na rin po kasi itong magsalita noon. 3 taon na rin siya eh. Nung nagtanong po kami ni nanay kung ano ba talaga ang kanyang nakita, talagang sinasabi po ng bata na mapula daw yung mata at matutulis daw yung mga ngipin. Talagang natakot yung bata noon. Kaya pinakalma po namin ito at sinubukan na lang naming pakainin ng maaga ng hapunan. Kumuha ako ng flashlight noon at kutsilyo. At nilabas ko po kung meron bang kung ano. Pero sinisigawan ako ng nanay ko noon na pumasok na lang ako ng bahay at baka delikado. Sakto naman na papasok na sana ako nung dumating na yung tatay ko galing trabaho. Pagpasok po namin ng bahay, doon na naman po nagreklamo si Mike na sumasakit na naman daw ang kanyang tiyan. Sa pagkakataong yon, hindi na po biro dahil namimilipit talaga ito sa sakit. Dahil po doon, nagmadaling tumakbo yung tatay ko papunta sa pinakamalapit na bahay na nagkataon namang merong tricycle. Nakiusap yung tatay ko noon kung pwede ba kaming ihatid sa pinakamalapit na albularyo. At maswerte naman pong pumayag ito. Sumama kaming lahat noon dahil natatakot naman akong maiwan. Nagdala ng baril yung tatay ko noon. Ang sabi ng kababaryo namin na may-ari ng tricycle na siya nga ring nag-drive sa amin ng gabing yon, baka inaaswang daw talaga yung bata. Kaya binilisan niya ang pagpapatakbo. Bale ako, yung nanay ko at si Mike sa harap ng tricycle. Habang yung tatay ko naman yung nakaupo doon sa likod ng tricycle. Maya-maya pa ang sabi ng tatay ko, dalhin mo dito yung ilaw. Wika pa po nito noon, kaya agad kong inabot sa kanya yung flashlight. Inilawan ni tatay ang nasa likod dahil parang may sumusunod daw sa amin. Hanggang sa nagulat na lang kami nung nagpaputok ito ng isang beses sa may puno ng niyog. Na ayon sa kanya ay meron daw malaking ibon na palipat-lipat sa mga puno habang nakasunod sa amin. Ilang sandali pa, tumigil na ang tricycle dahil nandoon na daw kami sa bahay ng matandang albularyo. Ilang sandali lang ng pagtatawag namin at pinagbuksan kami ng pinto. Yung matandang albularyo mismo yung nagbukas. Pero nagtaka po kami noon, Sir Dan, at doon nakatingin yung albularyo sa taas ng puno sa may gilid ng daan. Ang sabi nito, nasundan daw kami. Tapos lalabas sana ito ng kanyang bakuran para lapitan ng puno.
Pero bigla na lang pong may lumipad na malaking ibon mula doon sa puno. Nakita ko po mismo yon. Mukhang inaaswang yung dala ninyo. Sinundan pa nga kayo dito eh. Pero mukhang natakot rin agad. Wika noon ng matanda. At agad po niya kaming pinapasok. Nung tignan po nito si Mike, at meron itong mga binubulong-bulong habang hawak niya yung ulo ng bata, bigla na lang po itong nagsalita. Aba, mukhang kamag-anak din ng nanay ng bata yung umaswang dito ah. Sabi po noon ng albularyo. Agad na umalma yung nanay ko. Imposible po yan. Wala pong aswang sa pamilya namin. Sagot pa ni nanay noon. Hindi naman ikaw yung nanay na sinasabi ko eh. Yung tunay na ina ng bata. Kamag-anak ng tunay na ina yung umaswang dito sa bata. Sagot pa po ng albularyo. Nagulat kaming lahat noon kung paano nito nalaman na ampon si Mike. Pero bago pa man kami magtaka ng tuluyan, sinabi na ng albularyo na ibinulong lang daw sa kanya ng katulong niya sa panggagamot na hindi nga raw namin nakikita. Kaya raw agad niyang nalaman dahil meron palang gabay ang albularyo. Ang sabi pa nga nito, mukhang wala naman daw balak yung aswang na patayin yung bata. Pero sa amin daw yata ito galit. Pagkatapos po nun, ginamot na niya si Mike at meron itong pinainom na nawala naman yung sakit ng tiyan. May isinuot din siyang pangproteksyon sa bata. At pinayuhan kami nito. Napuntahan daw namin ang tunay na ina ng bata at baka doon namin malaman yung sagot. Binigyan pa nga niya kami isa-isa ng pangproteksyon. Kinaumagahan nga po niyan, pinuntahan namin ang totoong nanay ni Mike na tawagin na lang nating Ate Jane. Dahil hindi naman sobrang layo ng aming edad. Dahil naghahasa nga ito kaya nabuntis. Nung sabihin namin sa kanya ang nangyari, iisang tao lang ang pumasok agad sa kanyang isip. Walang iba kundi yung kanyang tiyahin, kapatid mismo ng kanyang nanay. Nanalaman nga namin na gusto rin daw palang umampon kay Mike, pero kay nanay napili ni Ate Jane na ipaampon ang kanyang anak. Kaya raw hindi niya pinaampon sa kanyang tiyahin ay dahil nga sa parehong dahilan kung bakit kami napunta doon. Alam na raw pala nila na aswang nga talaga yung kanyang tiyahin. Kaya hindi niya kayang ipagkatiwala doon yung kanyang anak. Umiyak po si Ate Jane noon at niyakap niya si Mike at hingi rin siya ng hingi ng tawad sa amin. Ang sabi ng nanay ni Ate Jane, kakausapin daw niya ng masinsinan ang kanyang kapatid. Basta't wag raw naming puntahan at baka magalit palalo. Kaya umuwi na lang din po kami noon. Lalo at sinabi naman ng albularyo na hindi na raw magagalaw ng aswang si Mike dahil sa kanyang ibinigay na proteksyon. Mga ilang araw ang nakalipas, pumunta po sa amin si Ate Jane at yung nanay niya. Dala-dala ang balita na nagawa naman daw nilang pakiusapan yung kanyang tiyahin. Humingi rin daw ito ng tawad at nakiusap na hindi na raw siya manggugulo basta wag na naming ipagsabi ang tungkol sa kanyang pagkatao. Dahil doon ay naging maayos naman yung lagay ng kapatid kong si Mike. Sa ngayon po, may maayos na rin po siyang trabaho at sa katunayan, kinikilala naman po niya ang kanyang tunay na ina at tinutulungan din. May sarili na ring pamilya si Ate Jane, pero kung minsan, doon din nagbabakasyon sa kanila si Mike. Dala-dala din ang sarili na rin niyang pamilya. Ito po yung kwento namin. Paalam po at maraming salamat. Hello po sa lahat ng mga kaaswangan na nakikinig po dito sa channel po ninyo, Sir Dan. Bago po ako magsimula, binabati ko po ang lahat ng mga taga North Cotabato kung saan po kami nakatira at kung saan po nangyari itong kwento na ito. Nangyari po ang kwentong ito noong dekada 90.
Noong panahon po na ito, 8 na po yung anak namin ng asawa ko. Tama po kayo ng narinig, 8. Yan po yung bilang ng mga anak namin noon. Medyo napadalas po kasi noon yung pagbubuntis ng asawa ko. 15 taong gulang po noon ang panganay ko. At ang bunso ko naman po ay hindi pa naglalakad. Bata pa po kami ng asawa ko noong mabuntis ko po ito. Aminado naman po ako na medyo hindi po kami naghinay-hinay noon. Sa hirap din po kasi ng buhay namin, dapat po talaga na kinontrol din po namin ang panganganak. Pero nangyari na po eh. Naging mabuti naman po ang nangyari sa huli nung nakapagtapos na rin po yung iba po sa mga anak ko. At sa totoo lang po, umabot po ng 11 ang aking mga anak. Dahil pagkatapos po mangyari ng ikukwento ko na ito, nasundan pa po ng 3, yung 8 anak po namin noon. Dahil po sa hirap ng buhay namin noon, at marami nga po kaming mga anak, talagang nagtitiis po kami noon. Yung bahay po namin tagpi-tagpi na po. Yung bubong po namin, puro na rin po butas. Yung mga butas naman po sa aming dingding, tinatakpan ko na lang po noon ng sako. Yung sahig naman po namin na gawa lang po sa kawayan, meron na rin pong mga butas. Pero sinisikap ko naman pong gawa ng paraan noon. Kapag maulan nga lang po, sigurado pong hindi po ako masyadong nakakatulog dahil tumatagas nga po yung bubong. Dahil po sa dami ng anak namin, kayod kalabaw po ako noon. Bago pa man po sumikat yung araw, umaalis na rin po ako ng bahay. Tapos madilim na rin po ako nakakauwi. Halos wala na nga rin po akong oras sa mga anak ko noon dahil pagdating ko po ng bahay sa gabi, tulog na rin po ang mga ito. Ako naman po ay matutulog na lang din po agad dahil po sa pagod. Dahil rin po sa dami ng aming anak. Siyempre, minsan po ay hindi na rin po namin maasikaso ang iba sa kanila. Isang hapon po noon, may naglalako daw po ng gulay doon banda sa amin. Isang matandang lalaki daw po yon. Mahilig kami sa gulay kaya lumapit doon ang asawa ko. Lalo at mura lang din po yung mga paninda ng matanda. Nung nakapili na ang asawa ko, niyaya niya ang matanda na sumama na lang sa kanya doon sa bahay namin sa unahan lang banda dahil kukuha ang asawa ko ng pera para bayaran yung matanda. Nung ibinigay na raw ng asawa ko yung bayad, pumasok naman daw siya agad sa bahay namin. Hindi niya alam na naiwan niya doon sa labas ng bahay yung pangalawa sa bunso sa aming mga anak, na noon ay magta-3 taong gulang pa lang po yata. Wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Ilang sandali pa, noong hinanap na po nila yung anak namin, wala na ito roon sa labas ng bahay. Wala na rin doon yung matandang naglalako. Nagkataon pa nga na mga 5 na raw ng hapon din noon. Nataranta silang lahat noon. Naghanap sila sa paligid, pero wala talagang bata doon. Yung kapitbahay po namin, na medyo malayo pa ang agwat sa bahay namin, hindi rin po namin kaklose yun. Kaya malabo rin po na pumunta doon yung bata para makipaglaro. Agad po na naisip noon ng asawa ko na baka sumama ang bata doon sa nagtitinda ng gulay. O baka isinama talaga ng matanda. Tumakbo ngayon yung panganay kong lalaki para habulin yung matanda. Siyempre, sumunod din naman po yung asawa ko. Nakiusap siya sa 2 kababaryong napadaan sa bahay namin na kaibigan din naman niya. Nabantayan muna ng mga ito ang mga anak namin doon sa bahay. Naabutan daw ng asawa ko noon ang panganay ko na nakikipagsagutan na doon sa matandang nagtitinda ng gulay. Dahil tama nga ang hinala nila na doon pala sumama ang bata.
O baka mas tamang sabihin na isinama ito ng matanda. Nakakarga na raw kasi ito sa tinutulak nitong kariton, kung saan niya ay kinakarga ang mga paninda niyang gulay. Ang sabi ng panganay ko, naabutan daw niya itong nagmamadali ng lumabas sa baryo namin. Sa totoo lang, nasa may boundary na raw nila naabutan ng matanda. Habang nakahiga daw sa loob ng kariton, ang anak kong magtatatlong taong gulang pa lang, na itago natin sa pangalang Jelay. Tinakpan pa daw ng matanda ng sako yung bata. Mabuti na lang at sigurista ang panganay ko at agad niyang tinignan ang nasa loob ng kariton. Doon na raw nito nakita ang kanyang kapatid na wala ng malay na parang natutulog. Parang ayaw pa raw ibigay ng matanda nung una. Pero nung makita nito ang asawa ko, hindi na ito nagmatigas pa. Pinagmumura siya ng asawa ko noon dahil halata po talaga na may balak itong tangayin ang aking anak. Nung nakuha na raw nila ang bata, bago daw tumalikod ang matanda, ang sama pa daw ng tingin nito sa aking mag-ina. At may iniwan pa daw itong parang pagbabanta sa kanila. Ang sabi daw nito, kusa daw sumama sa kanya yung bata. At kung hindi daw kami mag-iingat, baka sa susunod, hindi na namin mabawi pa yung bata. Yun pa daw yung mga binitawan nito bago siya tuluyang umalis. Sumigaw naman daw yung anak ko noon na kapag bumalik pa ito doon banda sa amin, mananagot siya. Nung nalaman ko po yon pag-uwi ko, talagang nagalit din po ako sa matanda. Tinanong pa namin ng bata kung bakit siya sumama doon sa matanda. At kahit medyo hindi pa ganon kalinaw magsalita yung bata noon, naintindihan naman namin na wala daw siyang maalala. Hinawakan lang daw siya sa ulo nung matanda na yon. At nagulat na lang siya nung nagising na raw siya nung kinuha na siya ng kanyang kuya. Ang sabi ng asawa ko noon, mukhang hindi daw normal yung matanda na yon. May naramdaman daw siyang kakaiba sa matanda. Napakalikot daw ng mata ng matanda at hindi makatingin ng diretsyo. Ganon raw kasi yung mga aswang. Yung tingin daw nito medyo kakaiba. Pero sinabi ko na lang po noon na wag na naming isipin. Lalo at ligtas na yung bata at magdoble ingat na lang kami. Sabay niyaya ko na po silang kumain. Dahil meron po akong iniuwi noon na isang buong manok na inasal. Sobrang bihira lang po mangyari yon. Kaya natuwa po yung mga bata. Nung tapos na po kaming maghapunan at nakahiga na po kami, humingi po ako ng tawad sa asawa ko noon. Dahil muntik ngang mawala sa amin ang anak namin dahil palagi akong wala sa bahay. Pero naiintindihan naman daw niya ito. Bandang 11:00 po ng gabi, nung magising kami dahil naiihi daw si Jelay. Pinaalalayan ko lang po ito sa kanyang kapatid at pinaihi ko po sa kubeta. Doon po banda sa may kusina po namin. Pero agad po akong nagulat noon at napabalikwas nang marinig ko pong biglang sumigaw yung mga anak ko at umiiyak na po bigla si Jelay. Pagtakbo ko po doon banda, hinihila po ng anak ko si Jelay habang yung isa po nitong binti ay nasa ilalim na po ng sahig naming gawa po sa kawayan. Meron pong humihila doon sa bata mula sa ilalim. Nung makita ko po yon, agad ko pong kinuha ang itak na nakasabit po doon din banda. Sabay hinila ko po yung aking anak. Ayaw po siyang bitawan ng kung anumang nasa ilalim. Dahil may kalumaan na rin po yung sahig po namin, nababali na po noon yung ibang mga kawayan doon sa sahig namin dahil sa paghilang ginagawa sa anak ko. Nung makita ko na po yung kamay
na mahigpit pong nakahawak sa binti ng aking anak. Habang nasa ilalim po ito ng bahay namin, agad ko pong pinasok din sa butas yung hawak ko pong itak. At mabilis ko pong hiniwa ang kamay na nakahawak sa binti ng aking anak. Hindi ko naman po kasi matagayon dahil hindi naman po ganun kalaki yung butas. Delikado pa pong baka tamaan pa po yung binti po ng aking anak. Ginawa ko pong parang lagari yung itak noon habang pilit ko pong hinihiwa yung kamay na nakahawak sa binti ng aking anak. Hindi ko po alam kung nai-imagine nyo po yung aking paglalarawan. Nakita ko po yung mukha nung nilalang sa ilalim noon. Hindi po maipaliwanag ang mukha nito na kahit po ako, kinikilabutan kong maisip ko. Walang dudang isa po yung aswang. Doon na po unti-unting nabitawan ng aswang na iyon ang binti ng aking anak, na nagkasugat-sugat na nga rin po dahil po sa kanyang paghila. Ang hindi ko po pala alam, habang nangyayari po yon, lumabas na pala ng bahay ang panganay ko, dala-dala ang isa pang itak. "Tay, nandito siya!" Sigaw po noon ang panganay ko. Nung marinig ko po yon, sa pag-aalala ko po, sa bintana na po ako ng bahay tumalon palabas. Matapang po talaga ang panganay ko. Inikutan niya po pala doon sa kabila. At nung sumigaw ito na nasa ilalim pa rin daw ng bahay yung aswang at papasukin daw niya sa ilalim, doon na rin po ako umikot papunta sa likod ng bahay namin. Naabutan ko pong palabas na po sa ilalim ang isang nakakatakot na nilalang. Nung makita po nito ako, hinding-hindi ko po malilimutan kung paano po itong umaangil. At sa pagkabigla ko po, naibato ko po sa kanya ang hawak-hawak kong itak. Tinamaan po sa noon at nung tumakbo po ako papalapit sa kanya para sana talagang hulihin siya kahit anong mangyari, mabilis po itong tumalon sa damuhan at natigilan po ako noon nung makita yung aswang na parang nasa anyong tao pa rin kahit nakakatakot na ang itsura. Nabigla na lamang pong nagpalit anyo bilang isang hayop. Hindi ko po tukoy noon kung aso ba yun o pusa, pero itim na itim po yung kulay noon na sobrang hirap pong sundan ng mata. Nung nasa may damuhan na po siya, lalo at napakadilim po doon. Ang sabi po ng panganay ko noon, habulin daw namin. Pero naisip ko po noon na kapag ginawa namin yon, maiiwan naman yung asawa ko at ilan pang mga anak doon sa bahay namin. Kung sakaling sumalisi sa amin yung aswang, baka malintikan pa ang pamilya ko. Hindi kami natulog ng panganay ko noon. Nagsiga pa kami sa labas at nagbantay. Pinaalam ko na rin sa kapitbahay namin na ilang metro pa ang agwat sa amin na merong aswang na umatake sa amin. Balak sana nilang halugugin ang paligid, pero sabi ko, malamang nakalayo na rin yon. At malalaman din naman niya agad kung nasa paligid siya. Kinabukasan po noon, yung mga bahay po doon banda, naglinis po ng mga damuhan sa paligid, lalong-lalo na po sa likod ng kanilang mga bahay. Kumalat na rin po kasi noon na kapag bumalik pa doon yung matandang nagtitinda ng gulay, dakpin na agad namin. Pero ni minsan po, hindi na po bumalik ang matanda doon sa lugar namin. Natakot na rin po siguro, lalo at naalerto na yung mga tao. Ligtas naman po kami noon, pero hindi po namin yon malilimutan kailanman. Hanggang dito na lang po yung kwento at salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Mila ng Iloilo. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ko na nangyari noong taong 2003. Matagal-tagal rin akong nasa Amerika noon. 25 pa lang ako nung dinala ko ni Lola doon sa Amerika. Nagtrabaho rin po ako doon
At mga 7 taon yung tinagal ko bago yung unang uwi ko dito sa Pilipinas. Ganon po katagal. Pagka-uwi ko, ang dami na rin talagang nagbago sa aming lugar. Probinsyang probinsya pa rin naman yung dating. Lalo at hindi naman kami sa syudad talaga sa Iloilo. Pero ang dami na ring mga bahay na nadagdag at marami talagang pinagbago yung lugar. Noong araw na dumating ako, nag-celebrate pa nga po kami noon. Ilang mga kaibigan at mga kamag-anak rin yung kasama namin. Saktong pakain lang din at painom. Nag-video okay rin po kami noon. Gaya nga ng gusto ko na talagang gawin noon na hindi ko nga nagagawa sa Amerika. Masaya naman po kami noon. Nung sandaling yon, ay napaisip nga ako na siguro makabubuti kung hindi na ako bumalik pa sa Amerika. Pero sa pananatili ko sa lugar namin, ay may mga bagay rin pala na hindi rin talaga kagandahan na aking naranasan. Mga ilang araw pagkatapos kong dumating, naisip kong kumain ng hilaw na mangga na merong bagoong na alamang. Dahil paborito ko talaga yon mula pa nung bata pa ako. Sakto naman noon na bumubunga naman yung mga mangga. Kaso nga lang, yung mangga sa likod ng bahay namin, itinumba na raw dahil ginamit yung kahoy sa pagpapagawa namin ng kisame at sa pag-aayos ng bubong. Ang sabi noon ng pinsan ko na si Maria, hihingi na lang daw kami ng mangga doon sa kanyang kaibigan. Marami daw kasing bunga yung kanilang mangga. Pinsang buo ko po itong si Maria, pero mas bata ito sa akin ng mga 10 taon. Nung sabihin niya yon, syempre niyaya ko po ito agad. Meron na kaming alamang at mangga na lang nga yung kulang. Kaya nagmadali nga kaming umalis noon. Mga 10 hanggang 15 minutong lakaran lang naman yung bahay ng kanyang kaibigan na kanyang tinutukoy, kung saan nga meron nga raw mga bunga yung kanilang mga mangga. Pagdating po namin doon, nagkataon naman na nasa labas ng bahay nagwawalis yung kaibigan nitong si Maria. Kaya agad niya itong tinawag at sinabing makikihingi sana kami ng bunga ng kanilang mangga. Pumayag naman po ito kaagad at kumuha pa nga siya ng panungkit. Gano'n naman kasi sa probinsya lalo noon, talagang bigayan lang. Yung hilaw talaga yung gusto ko noon dahil sakto yung ganon sa bagoong. Habang kami ay nanunungkit na nga ng mangga, nagulat ako nang may biglang yumakap sa akin mula sa likuran. Napalingon ako agad at agad ko nga ring nakitang nakayakap sa akin ang isang matandang babae. Tinanggal ko muna yung kanyang kamay sa pagkakayakap at binitawan ko rin sandali yung panungkit para humarap nga ako sa matanda. Sino nga po ulit kayo? Tanong ko pa nga po noon. Dahil pamilyar naman sa akin yung matanda. Pero sa tagal ko ngang hindi nakauwi, ay medyo nalito ako kung sino nga ba yung matandang yon. Ako to, si Aling Lena. Nakalimutan mo na ba? Wika pa nga po nito. At nung sabihin niya yon, agad ko nga po itong naalala. Si Aling Lena. Siya yung madalas kong pagbentahan noon ng mga nilalako kong kakanin noong bata pa ako. Ako po kasi yung pinagbebenta ng nanay ko noon ng kanyang mga nilulutong kakanin. Medyo malaki nga lang po yung pinagbago ng kanyang itsura. Lalo at halos puro puti na yung kanyang buhok at kulubot na rin yung balat dulot ng katandaan. Natuwa ako noon tapos niyakap-yakap ako ulit ni Aling Lena. Noong una ay ayos lang, pero medyo hindi na ako natuwa nung halos ayaw na po nito akong bitawan. Sandali lang po, Aling Lena.
Nanunungkit po kasi kami ng mangga. Baka pwede na hunin yung bitawan itong si ate. Wika pa nga noon ng kaibigan ni Maria. Agad naman na napabitaw sa akin yung matanda at napangisi ng kakaiba. Pasensya na iha. Natuwa lang kasi ako at naalala ko yung kabataan mo. Ang tagal na rin nung huli tayong nagkita eh. Lalo at kahit bago ka pa pumunta ng Amerika, mga ilang taon din akong nagbakasyon sa Mindanao. Pagbalik ko dito, nabalitaan ko na lamang na wala ka na pala sa baryo natin at pumunta ka ng araw sa Amerika. Wika pa nga po noon ng matanda. Ngumiti na lang din ako at nagpatuloy na sa aming pinunta doon. Nung natapos na kaming manungkit, nandun pa rin talaga yung matanda. Dahil napalingon ako bigla at nakatingin lang ito sa akin. Nang medyo alanganin na hindi ko alam kung galit ba o ano. Mabilis naman niyang binura yung ganong ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makitang napalingon nga ako at napatingin sa kanya. Nung nilalagay na nga namin sa supot, yung mangga na nakuha namin. Binulungan ako ng kaibigan ng pinsan ko. Ang sabi nito, "Nako ate, mukhang kursonada ka ng matanda. Kanina pa nakatingin sa'yo eh." Wika pa nga po nito. Natawa lang ako noon. Anong ibig mong sabihin na kursonada ako? Mabait yang si Aling Lena. Lagi nga yang bumibili sa akin nung bata pa ako eh. Sabi ko pa. Noon yun ate. Ngayon, iba na yung matandang yan. Nako, kung magkataon, wag naman sana. Sabi pa nga ng kaibigan ni Maria. At nung tinanong ko siya tungkol doon, ay napailing na lamang ito at kalimutan ko na lamang daw yung kanyang sinabi. Pagkatapos po nun, dinampot naman namin yung mga dahon na nagkalat dahil sa panunungkit namin ng mangga. Nakakahiya naman kasi naaalis lang kami na nakadagdag pa kami sa kalat. Mabilis lang din po yon dahil 3 naman kami na namulot ng mga dahon. Pagkatapos po nun, ay nagpaalam na rin kami ni Maria sa kaibigan niya at nagpasalamat. Magpapaalam na din sana ako doon sa matanda. Pero wala na ito doon sa kanyang kinatatayuan kanina. Nasaan na ba yung matandang yon? Wika pa nga noon ni Maria. Hayaan na ninyo, sige na, ingat na kayo pa uwi ah. Sabi naman ng kaibigan nito kaya umalis na nga po kami at nagpasalamat. Tuwang-tuwa ko noon dahil nakakuha na kami ng mangga. Ang tagal ko na ring hindi nakakain ng ganon na merong alamang. Yun yung pinag-uusapan namin ni Maria habang naglalakad tapos biglang naisingit ng pinsan kong ito yung tungkol sa matandang si Aling Lena. Ate, total tayo lang din yung naglalakad dito. Hindi mo yata naintindihan yung sinabi kanina ng kaibigan ko na kursonada ka ni Aling Lena. Alam mo kasi ate, maraming mga kwento dyan kay Aling Lena eh. Mula daw nang bumalik dito yan, nag-iba na raw eh. Huling batang na kursonadahan umano niyan ay nagkasakit, tapos namatay. Nung pinatignan sa albularyo, inaswang daw yung bata eh. Kaso lang, huli na yung lahat nung naidala. Wika pa nga ng pinsan ko. Nabigla ako noon, Sir Dan, na medyo hindi ako agad nakapagsalita. Magsasalita na nga sana ako nung bigla namang merong nagsalita sa hindi kalayuan mula sa aming likuran. Iya, pauwi na ba kayo? Sasabay na ako. Wika ng isang pamilyar na boses. Lalo at kani-kanina lang ay nakausap ko pa ito. Walang iba kundi kay Aling Lena. Nung nilingon ko, tumambad sa akin ang nakangising mukha ng matanda, mga ilang metro lamang sa aming likuran. Abot tenga po yung ngisi nito. Kinabahan ako noon dahil baka narinig nga niya yung pinag-uusapan namin ni Maria.
Bukod pa sa katotohanan na nakapagtataka rin na nakasunod ito sa amin. Gayong akala namin ay nauna na nga itong nakaalis. Isa pa, wala man lang kaming naramdamang may naglalakad pala sa aming likuran. Nagtitigan kami ni Maria pero wala na rin kaming magagawa. Kaya hinintay na lang namin siya para sabay na kaming maglakad pa uwi. Mauuna nga lang kami dahil mas mauuna yung bahay namin kaysa doon sa bahay ng matanda. Habang naglalakad, medyo natahimik lang kaming dalawa ng pinsan ko. Paano ba naman? Iba na rin yung pakiramdam namin dahil sa mga kinikilos ng matanda. Hanggang sa nabasag yung katahimikang yon nung magsalita na nga yung matanda. Ako ba yung pinag-uusapan ninyo kanina? Narinig ko yung pangalan ko eh. Nakangising wika pa ng matanda. Agad na akong kinabahan noon. Kanina pa po ba kayo sa likod namin, Aling Lena? Tanong naman agad ng pinsan ko na medyo natataranta na rin noon. Hindi ninyo naramdaman oh. Nakadistansya naman kasi ako. Pero alam nyo, mas matalas pa tong pandinig ko sa inyo kahit matanda na ako. Narinig ko lahat. Wika pa nga po nito. Wala lang po yon, Aling Lena. Total, narinig na rin naman po ninyo. Hindi naman po yon totoo, di ba? Lakas loob ko pang tanong habang medyo binibilisan na ang paglalakad. Sandaling katahimikan yung naghari noon dahil hindi makasagot yung matanda. Hanggang sa bigla na lang itong tumawa at nilagay yung kanyang dalawang kamay sa may bandang likuran nito habang nakangisi ng nakakaloko. Kinilabutan ako noon, Sir Dan. Seryoso yung tanong ko, pero ganun lamang yung kanyang naging tugon. May kakaiba talaga sa matanda, lalo at hindi nga ito makasagot sa aking naging tanong. Pero bigla itong nagsalita. Sa tingin ba ninyo, totoo bang aswang ako? Ang tagal mong nawala, iha eh. Maraming nangyari, pero hindi ko sasagutin ang tanong mo. Kung sabihin kong hindi, maniniwala ba kayo? Kung sabihin ko namang oo, baka bigla kayong mapatakbo. Ang sigurado ko lang ay nakaramdam ako ng pananabik ng makita kita, iha. Batang-bata ka pa nung huli kitang nakita eh. Sabi pa nga ng matanda habang nakangiti. Pero hindi nito maipirme ang kanyang tingin sa aking mga mata, na parang umiiwas po ito. Ilang sandali pa ay narating na rin namin sa wakas yung bahay namin. Mabilis kaming nagpaalam doon sa matanda at dumiretso naman po ito palayo. Nagtaka yung tatay ko noon. Bakit daw kasama namin yung matandang yon? Pinagalitan pa nga nito si Maria. Alam mo naman yung tungkol dyan sa matandang yan, di ba? Sana umiwas na lang kayo. Wika pa nga ng tatay ko. Pinagtanggol ko naman si Maria na wag na siyang pagalitan. Lalo at mahirap rin naman talagang makaiwas sa sitwasyon na iyon. Kinagabihan, hindi mapakali si tatay pagkatapos naming maghapunan. Wala ba kayong naaamoy? Tanong pa nga po nito. Nakakaamoy daw kasi siya ng kakaiba. Dahil sa aming lahat, itong tatay ko yung malakas talaga yung pakiramdam. Malakas po kasi yung kanyang dungan. Dahil sa pagbatak daw ng albularyo sa kanyang dungan noong bata pa ito. Hindi ko alam kung naiintindihan ba ninyo. Pero kung matagal na kayong nakikinig sa mga ganitong kwento, ay alam na rin ninyo malamang. Sumapit nga yung mga 11:00 ng gabi noon. Gising pa ako noon.
nakarinig akong merong naglalakad sa may labas ng bahay. Kaya agad nga akong bumangon at sumilip sa may bintana. Nakita ko yung tatay ko sa may labas kaya nagulat po ako noon. May hawak-hawak itong itak at solo at iniilaw-ilawan nito yung paligid. Doon ko na nga rin napansin ang isang pares ng mapupulang mga mata na nakadapa malapit sa kinaroroonan ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit hindi napapansin yun ni tatay. Doon nga po ako napasigaw. "Tay, sa may kaliwa mo, may nakadapa." Sigaw ko pa nga po noon na talagang kinakabahan ako. Agad namang napalingon si tatay sa kanyang kaliwa. At sa maikling sandali, may bigla na lamang lumabas doon na animoy isang malaking hayop. Dinumog po nito yung tatay ko. Nakita kong nabitawan agad ni tatay yung solo. Doon na nga po ako napasigaw. Sigaw ako ng sigaw na nagising agad ang mga tao sa bahay. Nagkataon na nandoon din yung tsuhin ko. Pati ako ay lumabas noon. Tumakbo nga po ako agad palabas. Alam ko na noon na ako talaga yung pinupunterya, kaso nga lang hindi yata inaasahan ng aswang na magbabantay yung tatay ko sa labas ng bahay. Nauna pa ako sa tsuhin ko noon na lumabas. Naabutan ko pang nagdudumugan si tatay at yung nilalang na iyon. Lumalaban din po si tatay noon. Hindi siya makabuelo halos pero pilit niyang ginagamit yung kanyang itak para tagayin yung nilalang na iyon. Agad ko nga rin pong dinampot yung sulo noon at doon ko nakita mismo yung nakakakilabot na anyo ng aswang. Tutulungan ko na sana si tatay noon nang bigla namang merong nagpaputok ng baril. Yung tsuhin ko na pala yon. Dala-dala pala niya ang kanyang baril at natagalan lamang ito sa paglabas ng bahay dahil nirarayuma po ito noon. Hindi naman niya pwedeng direktang barilin talaga yung aswang. Lalo at nakaharang nga ako tapos baka tamaan din yung tatay ko. Dahil nagpapagulong-gulong na nga sila ng aswang habang naglalaban. Sa ilang putok po na iyon, mabilis na tinulak ng aswang yung tatay ko noon para makatakas na po ito. Masyado po yung mabilis kong kumilos. Sinubukan pang pigilan ni tatay pero wala po itong nagawa. Hindi na rin nagpaputok pa yung tsuhin ko ng kanyang baril. At baka may iba pang tamaan. Nagtamo nga po ng mga galos yung tatay ko noon. Meron sa leeg dahil sinubukan daw siyang sakalin ng aswang na iyon. Meron din sa kanyang braso na parang mga mababaw na kalmot lamang. Nakatakas yung aswang noon. Pero may mga sugat din daw yon ayon kay tatay. Dahil sa itak na hawak-hawak niya po noon na nagamit rin naman niya. Nabalitaan na lang po namin noon na nagbakasyon daw bigla sa Mindanao si Aling Lena. Kinabukasan po mismo. Hindi po ito bumalik. Hanggang muli na nga po akong ng ibang bansa. Huling balita ko po rito. Bumalik naman daw ito ulit doon sa lugar namin. Pero hindi daw nagtatagal. Umuwi daw ito ulit sa Mindanao. At lumipas na lang nga rin yung mga taon at hindi na rin po ito bumalik. Malamang patay na rin po yun ngayon, yung matandang yon. Ako naman ay nandito na rin po sa Pilipinas at meron na ring trabaho dito. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. Ang payo ko lamang po, mag-ingat po tayo dahil hindi po natin alam na baka aswang na pala yung isa sa ating mga kababaryo. Magandang araw sa lahat. Lalong-lalo na sa ating narrator. Magpapakilala ko sa pangalang Banjo. 44 anyos na po ngayon. Nangyari ang kwento kong ito taong 1994. 15 yata ako noon kung hindi ako nagkakamali ng bilang. Basta dyan lang po banda.
Nakatira ako sa isang baryo sa Masbate. Isang maliit at liblib na baryo. Pero marami-rami na rin yung nakatira dito nung mangyari yung kwentong ito. Nakatira ako sa bahay ng tiyahin ko noon. Mas gusto ko lamang doon. Dahil sinasaktan ako ng tatay ko noon sa tuwing nalalasing po ito. Nakikita naman ng tita ko yung mga pasa ko sa katawan. Dahil nga sa ginagawa ng ama ko. Kaya hinayaan na lang din po niya akong doon na tumira sa kanila. Kahit may sarili na rin siyang pamilya at buntis pa ng mga panahong yon. Kapalit nun, tumutulong ako sa lahat ng mga pwedeng itulong sa kanila. Gawaing bahay, nagbabantay ng tindahan nila, mga ganon. Para hindi naman nakakahiya para sa kanila. Kaunti lang yung agwat ng edad namin ng tiyahin kong ito. Mga nasa 22 anyos lang din po ito noon. Bagong kasal lang din po sila. Dahil siya nga yung bunso sa kanilang magkakapatid. Kapatid siya ng tatay ko. Kaya kahit magtiyahin kami ay parang magkapatid lang din yung turingan namin dahil konti lang nga yung agwat ng aming edad. Ganon din yung asawa nito na tawagin naman nating Billy. Tito Billy ko naman po ito kung tawagin bilang paggalang pa rin. Kahit magbarkada lang din po kami nito bago sila nag-asawa ng tita ko. Sa tabi ng bahay nila ni tita, meron silang tindahan. Ako yung nagbabantay nun kung minsan. Isang umaga, nakaupo ako sa may harap ng kanilang tindahan. May mga mesa at upuan kasi doon. Dahil minsan, may mga nagkakape o kaya ay nagiinuman. Antok na antok pa ako noon at nagkakape lang nang may biglang dumating. Ang matandang tinatawag po naming Lando. Lando lang talaga yung tawag namin dito. Nagagalit po kasi ito kapag tinatawag naming lolo. Hindi ko rin alam kung bakit. Kahit matanda na rin talaga ito. Basta ayaw lang po nito. Bata, pabili nga ng kape. Wika po nito sabay abot ng kanyang bayad. Sabay kumuha ng kape na nakalagay lang din sa mesa para sa mga bumibili. Tinawag ko naman yung tiyahin ko dahil hindi pa nito nailagay doon. Yung termos na merong mainit na tubig. Dali-dali nga niyang inilabas yon at nilagay sa may mesa. Pagkatapos nun, siya pa nga yung nagtimpla ng kape para dito sa matandang si Lando. Nung tinitimpla na nga ni tita yung kape, doon na nga nagsalita si Lando. Ang bango talaga. Wika pa nga po nito sabay pasingot-singot pa. Napangiti lamang si tita noon. Pero hindi naman talaga sa kape nakatingin yung matanda. Kundi sa tiyan ng tiyahin ko. Ang bango ng kape. Wika pa nga po nito. Sabay alanganing ngiti nung mapansin niyang nakatingin ako sa kanya na may pagtataka. Kinuha nga ng tiyahin ko yung walis tingting at magwawali sana doon sa harap ng tindahan habang pinagmamasdan pa rin siya ng matanda. Kaya napatayo na nga ako noon, sabay nagbolontaryo. Tita, ako na dyan. Pumasok na po kayo at maaga pa po. Ako na pong bahalang maglinis dito. Wika ko pa nga noon. Napansin kong biglang sumama yung tingin ni Lando noon sa akin. Habang tinignan niyang pumasok na nga sa kanilang bahay yung tiyahin ko. Nung wala na nga ito ay hindi ako nakapagpigil at nagtanong ako doon sa matanda. Mawalang galang na po ah. Napansin po kita na kanina ka pa nakatingin sa tiyahin ko. At hindi sa kanya mismo, kundi sa kanyang tiyan. Baka naman kung ano na po yan ah. Wika ko pa nga po noon dahil medyo nagtataka na rin ako dahil doon.
Medyo mausisa rin talaga ako nung kabataan ko at malakas rin talaga yung aking loob na magtanong. Wala lang yun, bata. Iniisip ko lang na sana magkaroon din ako ulit ng bagong apo. Yung anak ko ayaw na raw niyang magbuntis eh. 2 pa lang yung anak nila pero ayaw na raw nilang dagdagan. Sabi pa nga ng matanda. Yun lang yun. Ano ka ba? Dagdag pa nga nito. Napatango na lang din ako noon pero hindi talaga ako naniniwala sa kanyang sinabi. Nung sumunod na araw, mga 6:00 pa lang ng umaga, ay naroon na si Lando. Maaga rin kasing bumubukas ang tindahan. Lalo na at maraming mga kababaryo namin ang nagpapalaot at madalas ay maaga pang bumibili ng kung ano-anong kailangan nila na ibabaon nila sa laot. O kayo po pala, hindi pa po kami nakapag-init ng tubig eh. Magkakape po ba kayo? Salubong ko pang tanong kay Lando. At napailing naman yung matanda. Hayaan mo na, hindi na lang muna ako magkakape. Pero, nasaan ba yung tiyahin mo? Pakitawag nga muna, bata. Wika pa nga po nito sa akin na animoy nagmamadali. At parang importante yung kanyang sadya kay tita. Bakit po ba? Tanong ko naman noon. Bata, tawagin mo na lang siya. May kailangan lang ako. Wika naman ito. Kaya wala nga akong nagawa at tinawag ko na nga rin yung tiyahin ko noon. Nung lumabas na nga yung tita ko ng kwarto, nakita ko yung ngisi ng matanda nang makita nito yung tiyahin ko. Mabilis naman niyang binura yung ekspresyon na iyon sa kanyang mukha noong mapatingin nga sa kanya si tita. Nakadaster pa ng puti noon yung tiyahin ko na medyo manipis. At ganoon na lamang yung tingin ni Lando dito. Sa unang tingin, akalain mong manyak yung matanda noon eh. Pero ramdam ko na hindi yun ganon. At iba talaga yung ibig sabihin ng kanyang mga makahulugang tingin. Ano lang, kasi meron akong 100 dito eh. Magpapabarya lang sana ako. Pasensya na at kiaga-aga at magpapabarya ako. Wika pa noon ng matanda at pakamot-kamot ng kanyang ulo. Ito namang si Mang Lando. Pwede naman sanang dito na lang sa pamangkin ko kayo nagpabarya eh. Total, siya naman yung bantay ng tindahan kapag ganitong oras. Pinabangon mo pa talaga ako. Akala ko naman kung ano na yung mahalaga mong sadya dito. Wika pa nga noon ng tiyahin ko. Tatawa-tawa lamang yung matanda at pasinghot-singhot. Nung lumapit sa kanya si tita para iabot sa kanya yung kanyang kailangan. Nung kinuha na nga ng matanda yon, sabay abot ng kanyang 100, mababaka sa mukha nito ang pananabik. Napapahid pa siya ng kanyang bibig na animoy pigil na pigil sa kanyang paglalaway. Nagulat nga ako sa sunod nitong winika. Iha, medyo malaki na pala yung tiyan mo ano. Maari ko bang hawakan? At ako'y natutuwa lang para sa inyo ng asawa mo. Wika pa nga ng matanda na naramdaman ko talaga noon na hindi na ito halos makapagpigil. Napatras naman noon yung walang kaalam-alam kong tiyahin na parang nanibago din sa matanda. Pasensya na po kayo pero nakakabigla po kayo eh. Hindi po ako komportable sa nais ninyong gawin kaya hindi po maaari. Prangkang sabi pa ng tiyahin ko. Oo, ayos lang. Natuwa lang din ako kasi. O siya, mauuna na ako at may mga dapat pa akong bayaran. Kaya nagpabarya ako dito.
Wika naman ng matanda. Sabay naglakad na nga rin paalis. Ano kayang nakain ng matandang yon? Sabi na lang ng tiyahin ko noon at bumalik na sa kanyang kwarto. Habang tinatanaw ko lang noon yung matanda na umalis na naglalakad palayo at palingon-lingon pa po talaga ito. Alam ko noon na hindi na nga normal yung kanyang kinikilos. May kung anong bumabagabag sa akin tungkol sa kanya. Hindi ko alam, pero malakas yung duda ko noon na may gagawin talaga siyang hindi maganda kay tita. Ayoko namang sabihin yon kay tita at baka matakot lamang ito o baka hindi rin maniwala, lalo at wala naman din akong patunay at alam ko rin na hindi sila naniniwala sa mga kakaibang bagay at nilalang. Pareho sila ng kanyang asawang si Tito Billy. Pagtatawanan lang talaga nila ako kung sakali. Samantalang ako ay mula pa noon naniniwala na sa mga aswang. Madalas po kasi akong makinig noon sa mga kwento-kwento ng mga matatanda. Kaya talagang naniniwala ako. Kinabukasan, tandang-tanda ko, araw po yun ng Biyernes. Umaga pa lang po noon, Sir Dan. Inaabangan ko nang bumalik si Lando doon sa tindahan para magkape. Dahil yun nga po yung madalas nitong gawin noon. Pero wala. Naalala ko pa nga noon yung aking narinig sa mga matatanda na medyo mas malakas daw yung mga aswang kapag araw ng Biyernes. Lalo rin daw silang nakakaramdam ng uhaw. Kaya marami daw sa kanila ang naghahanap talaga ng mabibiktima kapag araw ng Biyernes. Hindi ko alam kung totoo ba talaga yon. Pero narinig ko at sa murang edad ko na 15 ay naniwala po ako doon. Sabi ko noon, hindi ako aalis ng bahay sa araw na iyon para hindi maiwang mag-isa yung tiyahin ko kung sakaling umalis rin nga si Tito. Hindi nagpakita si Lando ng umaga na medyo nakapagtataka. Bandang hapon naman ay tama nga ako at nagpaalam itong si Tito Billy na kukunin daw niya yung kanyang mga naipong kahoy panggatong doon sa gubat. Hindi niya kasi naiuwi yun lahat dahil medyo marami kaya babalikan daw niya. Tinanaw ko na lamang noon si Tito Billy na naglakad na palayo dala ang kanyang itak. Nung medyo padilim na, mga bandang 5:30 na, narinig ko yung boses ni Lando. Tinawag nito yung tita ko at magkakape daw ito. Yun lagi yung palusot ng matanda. Laging nagkukunwaring magkakape. Nasa likod ako ng bahay noon. Nagliligpit ng mga tuyo ng kahoy panggatong para ipasilong. Narinig kong tinanong ng matanda yung tita ko kung mag-isa lamang daw ba ito. At sinabi naman ni tita na oo. Lalo at wala pa nga yung tsuhin ko at hindi yata nito alam na nasa likod lang ako ng bahay. Inasikaso nga siya ng tita ko at pumasok na rin agad si tita sa bahay. Sinilip ko nga yung matanda noon. Nakaupo lamang ito sa may labas ng tindahan. Palinga-linga at tumingin ito sa pinto na parang may binabalak. Hindi nga ako nagkamali. Dahil marahan itong tumayo, nitawan yung kanyang iniinom na kape. At pagkatapos ay parang daig pa yung magnanakaw na marahang lumapit sa pinto. Kinabahan ako agad.
balak nitong pasukin yung tiyahin ko sa loob. Nakangisi lang ito. Na animoy nananabik. Ni hindi niya man lang ako napansing nakasilip. Dahil mukhang kay tita lamang nakabuhos yung kanyang atensyon. Pagpihit niya ng pinto, agad po yung bumukas. At hindi na nga nag-alinlangan si Lando. At agad po itong pumasok. Nagmadali ako agad noon. Bitbit yung isang kahoy panggatong. Pagpasok ko nga sa bahay, naabutan ko si Lando na dinudumog na yung tiyahin ko. Hayaan mo na ako. Ibigay mo na sa akin at kailan ko pa tinitiis ito. Wika pa nga po nito. Naglalaway siya at halos persahan na nga niyang kukunin sa sinapupunan ni tita ang matagal na po nitong nais. Dahil nakahawak na rin po ito sa tiyan ng tiyahin ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata at napakapula. Ang mga ugat sa kanyang pisngi ay halos kumawala na sa kanyang balat. Na talagang parang takam na ito. Natigilan ako sa aking nakita noon, Sir Dan. Nangatog yung tuhod ko noon. At nanginginig yung kamay kong may hawak na putol na kahoy. Natauhan na lamang ako nung nagawa na nga ni tita na paluin ng babasaging florera sa ulo si Lando. Nabasag po yun sabay sigaw ni tita na tulungan ko umano siya. Doon na nga po ako natauhan noon. At buong lakas kong pinalo si Lando sa kanyang likod. Dahilan para masipa ito ni tita at makawala siya sa matanda. Nilingon ako ni Lando noon at umangil itong parang hayop. Kasabay po nun, narinig ko na rin yung boses ni Tito Billy na nagmamadaling pumasok ng bahay. Pagpasok nito at nakita nito si Lando na may hawak na itak. Napakabilis po nitong tumayo, sabay tumalon sa may bintana palabas ng bahay. Hindi ko na malaya noon na madilim na rin pala. Lumubog na po yung araw at talagang narinig po namin na pagkabagsak ni Lando doon sa lupa sa labas ng bahay. Napakabilis po nitong kumaripas ng takbo na parang hayop. Habulin pa nga sana ni Tito pero pinigilan siya ni tita. Ganoon na lamang yung pagkagulat ni Tito na ganoon na nga yung kanyang naabutan. Niyakap siya agad ni tita. At kinuha na rin ni Tito sa akin noon yung hawak kong kahoy. Dahil nanginginig pa rin ako sa takot noon at halos ayoko yung bitawan. Galit na galit yung tsuhin ko noon. At kinabukasan, pinuntahan nga nito si Lando sa bahay nito. Pero wala na ito doon. Sa galit ni Tito, pinagtataga niya yung dingding ng bahay ni Lando. Nagawa lamang sa plywood. At talagang wawasakin niya sana yon. Pero pinigilan siya ng kapatid ni Lando na noon ay kapitan ng aming baryo. Inamin daw sa kanya ng kanyang kapatid yung nagawa nito. At ang sabi daw nito ay pinagtangkaan niya daw na gasain yung tita ko. Yun yung palabas nila noon, nung una. Pero hindi naman ganun yung nangyari. Hindi yung tita ko yung pakay niya kundi yung sanggol. Kitang-kita rin namin ni tita ang nakakatakot nitong anyo noon Ang sabi ng kapatid ni Lando, nagkasundo na raw sila na harapin niya ang kanyang nagawa. Maging siya daw ay nagulat na tumakas nga yung kanyang nakatatandang kapatid. Kalaunan, ayon pa sa kanya, hindi rin daw siya naniniwala sa palusot ni Lando. Nung tumagal yung usapan,
Inamin nga ng kapatid ni Lando na hindi rin daw siya naniniwala sa naging palusot ni Lando. At maging siya daw ay duda rin na baka aswang nga ito. Gayunpaman, hindi na muling nagpakita sa baryo si Lando. Walang nakakaalam noon kung saan na nga ba ito nagpunta. Pero yung mahalaga ay nakaligtas naman yung tita ko rito. Ito nga yung aming naging karanasan. Dito ko na rin po ito tatapusin. At maraming salamat po.